Samantala, kamustahin naman po natin ang Cagayan kung saan sa lakas po ng hangin ay may lalaking tinangay at nahulog mula sa kanyang bahay. Pero ang magandang balita, nadala naman po siya sa ospital at ligtas na po ang lagay. May mga humambalang ding puno sa bayan po ng Baggao dahil sa bagyo, habang baha naman sa bayan ng Enrile. Sa punto pong ito, makakausap natin si Cesar Cuntapay Jr. mula po sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Ma'am Connie. Makikibalita lamang po kami sa lagay ho ng panahon nyo dyan ngayon. Kamusta na po? Opo, at medyo back to normal na po ang panahon dito at medyo mahangin lang at may konting paulan-ulan, pero lumalabas na rin po ang haring araw dahil kanina po ay nagsagawa kami ng rescue operations sa dalawang bayan ng lalawigan ng Cagayan. Ito po ay bayan ng Tuaw at yung adjacent towns niya. Ito yung bayan ng Piat po. Meron ho ba sa inyong naitalang mga namatay o kaya nasugatan o nawawala sa mga oras po na ito? Baka meron ho tayong update? So far, zero casualty naman po tayo dito sa probinsya ng Cagayan. That's good to know, sir. At makikibalita rin ho kami sa lagay ng mga evacuee natin. Ilan ho ba ang kabuang nailikas at nananatili pa rin ho ba sila ngayon sa kanilang evacuation centers? Diyan? Ayon sa datos po, mahigit 17,000 na po ang lumikas ayon sa pagtatala ng ating mga situational report. But ongoing po kasi ang preemptive evacuation namin at saka forced evacuation namin dahil itong pagbaba ng ulan o tubig na galing ng Cordillera Administrative Region po. Although hindi naman mas malakas ang ulan dito sa Cagayan, pero kami po ang sasalo sa mga tubig galing upper stream o dito sa Isabela, Vizcaya, Quirino. At dito naman sa partes ng western part ng Cagayan, ito po ay mga tubig ulan manggaling po sa Cordillera Administrative Region, maluwang na malaking stretch yan ng kabundukan. Kaya biglang naalarma at na maraming nag-post kanina at nagulat nga po kami, wala nang nagre-report sa amin sa mga endrimo. At may mga postings na lang na parang bagyong Pino ang kalagayan nila kaninang madaling araw dahil abot hanggang leeg po ang mga tubig na biglang pagbugso ng tubig galing sa Baguio, siguro Kalinga, Abra, dahil sa bayan ng Tuaw at Piat po ang unang bayan na tatakbuhan ng tubig ulan galing dito sa Cordillera Mountain po. Opo. Sir, kasi nga nabanggit nyo catch basin ho kayo. Kayo ho ang tagasalo doon sa mga kumbaga tubig na nagmumula ho sa mas matataas na lugar dyan. Nakalapit po ninyo. At ang sinasabi rin po, sir, ay kumbaga kahit maganda na ang panahon, ay mamumroblema pa rin po ang inyong mga kababayan dyan dahil nga ho dito sa sinasabing maaring mga flash flood pa rin o mapunta po sa inyo yung ilang mga tubig ulan mula sa iba't ibang lugar. Gaano kabilis ho ba ang paghupa nitong tubig na ito? Hindi pa naman po umuhupa. Actually, nasa critical level na po ang tubig na galing dito sa Isabela. May water level monitoring po kami dito sa Buntun, baba ng Buntun Bridge ng Tugigaraw. At ang isa naman po ay sa ilog ng Chico River na matubig manggaling sa Cordillera Mountains. Kaya binabantayan po namin ang tubig galing dyan sa Cordillera Mountains dahil dalawang barangay po kanina na nagulantang na nag-deploy kami ng iba't ibang water assets para matugunan ang forced evacuations na biglang nangyari kaninang madaling araw. May nakakapasok ho ba na mga tulong sa labas para ho naman na, syempre I'm sure sa ngayon ho talagang lahat ho ng inyong mga tauhan dyan nakadeploy na at baka meron hong sa national government na maaari pang makatulong din po sa inyo? So far, ang regional DSWD po sa
katauhan ni Ma'am Alan, Lucia Alam, ongoing po yung meeting nila kay Gob para humingi sana ng karagdagang tulong mga galing sa national. Dahil ang relief o family food packs namin na manggagaling dito sa provincial government ay halos na i-preposition na lahat kahapon at ito ongoing pa ang pagpasyal-pasyal ni Gobernador Manong Egay para saksihan mismo ang kalagayan ng kanyang mga constituent dito sa probinsya ng Cagayan, Connie. Wala ho ba kayong iba pang mga panawagan? Particular na baka may mga nakahambalang pa ho sa daan, nakakailanganin ho ng mga heavy equipment kaya? Pwede nyo hong ipanawagan na yan? Opo, hindi naman masyadong problema ang mga blockage sa daan dahil may naka-standby po tayong mga equipment. Pero ang pinag-alala po namin ay ang tubig, lalo na tubig na manggaling dito sa Chico River. Actually, ang Magat Dam po ay 7 gates na po ang binukas kanina dahil ang pinapasok na tubig ay almost 7,400 cubic centimeters, pero ang nilalabas lang po, ang outflow niya ay 3,000 cubic centimeter. Kaya ngayon nagbukas na po sila ng 7 gate para hindi po biglaan o hindi po maging critical ang Magat Dam dyan po sa Isabela. Kaya ngayon binabantayan po namin ang kailugan dito sa Cagayan River at nasa 10.2 na kanina. Actually 9.8, every hour tumataas po ng isa at ngayon nasa mga 10.3 na po siguro. Kaya hanggang mamayang gabi ay lahat ng mga kasanduluhan, PNP, ang PDRMO, Task Force Lingkod Cagayan at mga BFP at Sidrimo ay magtatalaga kami sa mismong flooded area sa buong lalawigan ng Cagayan. At wala na ho tayong danger doon, panghuli na lamang po, doon sa mga areas na nabanggit po ninyo na meron pa ho nagsusubok na bumalik sa kanilang mga tahanan, wala na ho? Wala naman po kasi alam niyo naman po ang mga kababayan nating Pilipino, ang inuuna ay yung mga hayop na kalabaw dahil yan po ang pangunahing hanap buhay nila. Kaya kuminsan hindi sila umaakma sa kagustuhan ng pamalang lokal o pamalang lalawigan ng Cagayan dahil po itong mga hayop na nasa farm pa lang nila hindi pa naililikas. Kaya ang ginawa ng Task Force Lingkod Cagayan o Pedrimo ay pati lahat po ng mga hayop ay dinala na rin sa mga animal evacuation center. Okay, sir. Ang aming panalangin, syempre, ay nasa magandang kalagayan po ang lahat at wala na hong masaktan pa dyan po sa inyong lugar. Marami pong salamat sa inyong update, Sir Cesar Cuntapay Jr. ng Cagayan PDRRMO. Maraming salamat din, Ma'am Connie.